of endangering NATO actions against the Islamic State group with its military operation against Kurdish fighters in Syria. Ankara accused him of sponsoring terrorism by hosting Kurdish militia representatives in Paris. Our diplomatic correspondent Jonathan Marcus has this assessment. It does underscore, on the one hand, both how the events in northeastern Syria are straining relations within NATO. Mr. Macron has been critical both of the American unilateral decision to pull back its support for the Kurds, and then the unilateral Turkish decision to launch this offensive into Syria. But the second thing it shows, I think, is the really slow drift of what many people see of Turkey away from NATO and the West. The Conservative Uruguayan Senator Luis Lacalle Pou has won the presidential election, putting an end to 15 years of left-wing government in the country. Mr. Lacalle Pou has criticised excessive spending on social programs and has promised to observe fiscal discipline in order to revive Uruguay's sluggish economy. The police commander in charge on the day of Britain's worst sporting disaster at the Hillsborough Football Stadium 30 years ago has been cleared of the gross negligence manslaughter of 95 Liverpool fans. The city's mayor said the outcome was a huge disappointment for those still coming to terms with the disaster. Our correspondent Judith Moritz was in court. David Duckenfield has now stood trial 3 times. Now, at the 3rd time of asking, a jury has found he was not responsible and was unfairly singled out for prosecution. Mr. Duckenfield did not dispute that he ordered the opening of a gate at Hillsborough to let fans in, or that he failed to close the tunnel to the terraces, which were already full. But his defence argued that he didn't breach his duty and had been a target of blame for the disaster. An Iraqi military commander who was sent to the southern city of Nasiriyah has been sacked after the security forces there killed at least 25 anti-government protesters. You're listening to the latest world news from the BBC. You're listening to the news from the BBC. This is DZRJ 810 AM Radio Bandido on Radio Vision Channel 224 on Sky Cable Manila, on TV Plus boxes and live on radio on DZRJ 810 AM. Informing, advising, and entertaining the Filipinos and OFWs around the world. Streaming on www.facebook.com/DZRJ 810 AM. Raja Broadcasting Network Incorporated, member KBP, kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. This is an RJAM Extra. How to go to confession. Reconciliation, or penance, is one of Catholicism's 7 sacraments, and followers are expected to go to confession at least once a year. Rest assured that the priest, bound by the seal of confession, will not divulge your sins. You will need a conscience, a priest, a confessional or other private place, the desire to seek forgiveness, and the will to be better. Step 1. Examine your actions since your last confession. Reflect on those that have hurt other people or distanced you from God. Step 2. Call your local church or consult a parish bulletin to find out when confessions are scheduled. If necessary, you can also arrange a different time with a priest. Step 3. Enter the confessional or the designated meeting place. You do not have to be in a classic confessional to receive the sacrament of reconciliation. Step 4. Greet the priest. Step 5. Say, "Bless me, Father, for I have sinned. It's been X days, months, or years since my last confession." Step 6. Tell the priest about the hurtful actions you thought about earlier. Rather than giving him a laundry list of sins, take the opportunity to have an open dialogue with your confessor. Step 7. Receive your penance from the priest, which is usually some form of prayer or reconciliation with another person. Step 8. Say the act of contrition. Step 9. Receive the priest's absolution, which frees you of your sins. Step 10. Do your penance and resolve, as best you can, to avoid the same sins in the future. Step 11. Celebrate your forgiveness. Just try not to commit any sins while doing so. Did you know a priest cannot break the confessional seal under penalty of automatic excommunication, even to report a crime? The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
Radio Bandido, 8 to 10 a.m. This is an RJAM Extra. How to boost your immune system. Learn how to make your body resistant to germs and disease so you can live a longer, healthier life. You will need daily moderate exercise, something to laugh about, optimism, lots of friends, a healthy diet, and 7 to 9 hours of sleep per night. Step 1. Get moving. Just 30 minutes a day of moderate exercise will do. You can even split it into 3 10-minute bursts of activity. Step 2. Find something to laugh about every day, even force it if you have to. Real or fake, laughter strengthens your immune system by increasing good-for-you hormones and reducing stress ones, lowering your blood pressure and slowing your resting heart rate. Step 3. Train yourself to look at the bright side. Optimistic people were 2.5 times less likely to develop cancer of any kind than their pessimistic peers, according to one study. Step 4. Make time for the friends you have and cultivate new ones. A study found that seniors with a lot of pals were 22% less likely than their less social counterparts to die during the decade when they participated in the study. Step 5. Eat a healthy diet. At least 5 servings of fruits and vegetables a day, focusing on the antioxidant powerhouses, complex carbs, fatty fish, and a few cups of green tea at least 2 times a week. A daily handful of nuts, no more than 1 glass of alcohol per day, and a limited amount. Para sa mga pulpul, para sa mga abusado, arogante, walang kwentang nilalang, nagtatago sa titulong public servant, empleyado ng gobyerno o politiko at kahit sino ka pa, yan ang tunog na lalatay sa'yo. Walang sisinuhin, walang sasantuhin, basta't tiwali, gigisahin ni Percy Lapid. Si Percy Lapid, dito sa Lapid Fire. Lapid Fire. Percy Lapid, matatag na sandigan ng mamamayan. Pader na di kayang gibain, ni naman kahit mga ulupong sa pamahalaan. Lapid Fire. Lapid Fire. Lapid Fire, dito sa DZRJ, 8:10 a.m. Magandang umaga. Congratulations. Tagahara mo kami. Hindi mo lang nakakuha. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi minsan parang nagagalit yung babae sa'yo, pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda, tira mo ka ako yung si Percy ka, magaling talaga. Talagang ako, maganda ka makiharap sa tao. Congratulations, babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up. Percy Lapid Fire! Percy Lapid Fire! Tapang mo'y kakaiba, walang takot sa pagbira. Oh yeah! Oh yeah! Kapag mayroong anomalya, ibubulgar na talaga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno. Maging ikaw man ay politiko, artista man o kahit sino, masasaluhin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisilo. Percy Lapid Fire! Makapal man ang iyong mukha, sa Lapid Fire, iuubra. Oh yeah! Oh yeah! Kahit pader, ginigiba, basta't mali, binabangga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno. Maging ikaw man ay politiko, artista man o kahit sino, masasabukin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisino. Percy Lapid Fire! Percy Lapid Fire!
Percy Lapid Fire! Percy Lapid Fire! Percy Lapid Fire! Percy! Magandang gabi po mga kaibigan. Ito po si Percy Lapid sa palatuntunang Lapid Fire na inyo pong napapakinggan Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga at alas 10 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi. Dito po yan sa makasaysayang himpilan ng DZRJ 810, ang Radyo Bandido. Tayo po'y sabayang napapanood sa Channel 224 sa Sky Cable at sa lahat ng mga gumagamit ng digital boxes at TV Plus. Tayo po'y nasusubaybayan din sa buong mundo sa pamamagitan po ng ating live streaming sa Facebook. Sa mga nanonood ho sa atin sa Facebook, maaari kayong magbigay ng inyong reaksyon. Sa gawing kanan, meron tayong chat room. I-type lamang ang inyong mga reaksyon na ating pong babasahin sa kabuuan ng ating pagtatanghal. Makakasama po natin sa technical side si Braille, ang ating technical director. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number 1 sa balita, basta tabloid, Hataw. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire, kasama si Percy Lapid. Meron hong paparating na bagyo mga kaibigan, nandito na sa sa ating Philippine Area of Responsibility. Mukhang malakas itong bagyong ito. At mukhang ika nga po medyo magkakaproblema yung SEA Games. Dahil po dyan sa bagyo na yan. Mga tatamaan yan yung lugar na pagdarausan ng ng SEA Games. Apektado rin po ang Metro Manila. Hindi natin alam kung yung naunang tawag mo rito, advisory ng Pag-asa. Sana makontak natin. May kontak ba tayo sa Pag-asa, Braille? Pag-asa meron? Pwede ba natin tawagan at makahingi tayo ng update? Mabuti na pong malaman natin, Hindi ako nagkakamali, bukas Pero yung nabasa ko kaninang umaga na update ng Pag-asa, meron pa subali na baka lang sakali lumihis yung bagyo. Mabuti pa malaman natin para expected na natin kung ano po ang ikangay lagay ng panahon, magiging lagay ng panahon. Especially bukas, at sa mga susunod pang araw. Hindi ako nagkakamali, hanggang Miyerkules ito Nakatakdang lumabas sa Pilipinas, Miyerkules. Pero malakas daw po ang dala nitong ulan, maraming ulan. Alamin natin, susubukan natin kumuha ng update sa Pag-asa. Kasi meron tayong ginaganap ngayon na SEA Games. Maya-maya lamang po kinokontak ng ating technical director ang Pag-asa, mga kaibigan, kung may pag-asang matuloy ang SEA Games.
At ayon ho doon sa advisory, pinapaghahanda nila ng ng mga generator. Ibig sabihin, malakas ano ho. Ang mga organizer nito pong SEA Games. Apektado kaya ang paglalaro, yung mga gagamit ng field. Mga football na yan, kung ano-ano. Bueno, mga kaibigan, alam niyo itong si Lito Lapid. Yung kahapong ibinabalita natin tungkol sa immigration, resulta yun ng ating walang puknat na pagsisiwalat ng mga katarantaduhang nangyayari sa mga airport dito sa bansa, mga kaibigan. Specifically, dyan po sa Diosdado Macapagal International Airport. Matatandaan naman ninyo yan yung mga palagian sumusubaybay sa atin Maging sa kolum natin sa pahayagang hataw. Tayo ang bumibira dyan Akalain ninyo, makinabang Kumbaga sa kasabihan, ako ang nagsaing, si Lito Lapid ang kumain. Siya po unang-unang nakinabang doon sa pinaghirapan natin Mantakin ninyo, naglabas daw ng department order si Secretary, Menardo Guevara ng Department of Justice. Sipin ninyo, department order. Ang sisibakin mo lang at papalitan mo lang yung hepe lang doon sa airport ng Clark. Diyan sa Diosdado Macapagal International Airport. Yan yung pag-relieve sa mga tao dyan. Sa pagkakaalam natin, sa visa lamang ng personnel order, ibig sabihin sa immigration din, Commissioner ng Immigration. Ito, department order. Pagkatapos, mga kaibigan, ang sunod-sunod nating mga pagsisiwalat sa mga nangyayari dyan tungkol po sa human smuggling at human trafficking, kasama na yung illegal recruitment, narilib din yung tawag mo dyan, terminal head sa Diosdado Macapagal International Airport. Nirilib po si Joseph Quezon. Bueno, mga kaibigan, alamin muna natin ang mga kalagayan ng panahon o magiging kalagayan ng panahon simula po bukas at sa mga darating na araw mula po sa Pag-asa. Nasa linya natin si Ezra Bulkerin. Magandang gabi po. Magandang gabi rin po sa inyo at sa lahat ng nakikinig. Pakilakas mo yung linya niya, Braille. Pwede ho ba na tayo makakuha ng update patungkol po dito sa bagyo na pumasok na yata sa ating area of responsibility? Wala pa po. Hindi pa po ito pumapasok ng PAR. Itong si Typhoon Kamuri. Opo. May taglay itong hangin na umabot ng 140 kilometers per hour near the center and gustiness of up to 170 kilometers per hour. Moving northwest, mabagal po yung pagkilos nito at nasa layo na 1,470 kilometers east ng southern Luzon. Naasahan po na posibleng bukas ng gabi pumasok ito ng ating Philippine Area of Responsibility at papangalanan po natin itong Tisoy. Posibleng magtaas tayo ng tropical cyclone wind signal number 1 on Sunday sa area ng Bicol Region at Eastern Visayas.
posible pa po itong mag-intensify habang ito'y nasa karagatan, kaya tumantabay po tayo sa mga updates na ilalabas ng Pag-asa. Yan po munang latest sa weather forecasting section. Ezra Bulkirin, magandang gabi po. Itatanong lang ha, Mr. Bulkirin. Yes, po. Ito ba'y kumpirmado ng papasok sa ating area of responsibility? Wala na ho bang tsansa na ito'y lumihis? Most likely po na papasok ito ng PAR. Oho. At ang mga apektado rito, na nabasa natin kaninang umaga sa update ng Pag-asa, tatamaan no, Central Luzon hindi ho ba? Posible po, Central Luzon, Bicol Region, basta sa Southern Luzon area po. Oho, Central and Southern Luzon area. At maapektuhan din ang Metro Manila. Opo. Ano ho ito? Malakas, maraming tubig na dala? Si Kamuri, moderate to heavy rains yung in-expect po natin nadala nito. Oho. Kailan mo magpaparamdam ng malakas na yan? Na ulan? Over Bicol Region at Samar, posible Monday. And then dito po sa Metro Manila and the rest of Southern Luzon at Central Zone, posibleng Tuesday and Wednesday. Okay ho. Tatawag muli kami sa inyo, ano po? Okay po, maganda. Para po sa karagdagang update, ano po? Okay. Okay. Magandang gabi po. Salamat po. Yun po si Mr. Ezra Bulkirin ng Pag-asa. Bueno, mga kaibigan, ito si Lito Lapid nga, ano po? Siya nakinabang doon sa pinaghirapan natin. Kasi po, ang ipinalit, ayon sa nakuha nating impormasyon, base na rin doon daw sa department order na pirmado ni Justice Secretary Menardo Guevara. Ang ipapalit po yung anak ni ni Lito Lapid. At kaya natin sinasabi na ipinagtataka natin, isipin ninyo ganong katindi ang pagkakarilib at saka yung ipapalit sa bisa ng department order na usually sa pagkakaalam natin, ito ikuan lang personnel order lang Kung tawagin nga yan, CPO mga kaibigan At ang pumipirma lang dyan ay commissioner. Pero ito ho ay Department of Justice Secretary. Ano ibig sabihin nun? Di ibig sabihin, nilakad ni Lito Lapid. Hindi naman siguro pipirma si Secretary Guevara ng department order nang walang lumapit sa kanya, nang walang nag-impluensya sa kanya. Sino pa yon? Di yung tatay. Ibig sabihin, nagamit na naman ni Lito Lapid yung kanyang pwesto para sa kanyang sarili. Nagamit na naman niya yung gobyerno para magsilbi sa kanyang interes, mga kaibigan. Ano po? Papalit daw si Maan Lapid bilang terminal head ng Diosdado Macapagal International Airport Immigration. Ang hindi natin alam kung magpapatuloy ang human smuggling. Talagang itong immigration, may nabasa tayo kanina sa pahayagan. Pinag-iingat daw sa illegal recruiter ng immigration ang publiko. Kasi daw, mga kaibigan, meron daw nagre-recruit ngayon sa social media at sinasabing tinanggal na raw ng gobyerno yung ban sa deployment ng mga OFW sa Iraq.
Tingnan ninyo mga palusot nito, no? Isa pa sa dapat ipagtaka, bakit hindi si Morente ang pumirma doon sa pag-relieve, sa hepe ng Diosdado Macapagal International Airport Immigration? Bakit Secretary of Justice? Ano ibig sabihin nun? Tatanga-tanga yung commissioner? O binaypas siya? Kasi kung binaypas yan, sa ospital yan. Heart bypass. Nagpalabas na naman ang ito, ng kunya-kunyarian. Itong immigration, case pinapag-iingat kunyari ang publiko. Kasabot yan ng mga immigration officials and employees. Yung mga recruiter na yan. Saan ba dadaan yan? Di ba sa immigration? Ang tagal na natin sinasabi yan. Yan na naging basihan doon sa pagtanggal doon sa sa terminal head ng Diosdado Macapagal International Airport. Yung malimit nating pagsisiwalat ng human smuggling operation sa Clark. Kasabwat ang mga nagpapanggap na travel agency, mga fly-by-night, mga hindi naman lisensyado, at lalong hindi lisensyadong recruitment agency, pero nagpapahalis ng mga Pinoy tourist workers patulong Iraq. Matatandaan ninyo, di ba, binasa natin yung sulat ng Department of Foreign Affairs. Ang nakadiscover niya, Foreign Affairs, pero wala naman silang ginawa Yung ayakat ng DFA, binubuo yun ng ilang mga ahensya ng gobyerno, tulad ng Department of Justice, Immigration, NBI, walang naparusahan dun Di ba ang nagparating sa DFA yung mismong embassy natin sa Iraq, sa Baghdad? Meron nga mga pinauwi rito. Nung pauwi, nagkaroon ng news blackout, di ba? Mabuti na lang na ibulgar natin sa radyo dahil alam naman natin walang mangyayari. Magkakasabwat naman yan Paano makakaalis yan kung magtuturista? Alam ng immigration yan. Nagbabayad kasi 45,000 kada ulo. Isipin mo, makadalawampu ka sa mahinang pagpapalusot ng Pinoy tourist worker sa airport Makapagpalusot ka ng 21 araw. Magkano yun? Di 900,000 yun sa 45,000 bawat isa. Magbabalik po ang Rapid Fire pagkatapos lamang ng ilang mensahe mula po sa ating himpilan. You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders. Bahay, tibay, ang bilis ilagay. Isang araw lang siya, may bahay ka na. Jacinto Steel Bahay Tibay Stormproof Steel Houses. May lupa ka. Isang araw lang, may bahay ka na. For as low as 145,000 pesos only. Bumagyo man o lumindol o bumaha, basta may lupa ka. Isang araw lang siya, may bahay tibay ka na. Call or text 0917-875-1867 or email admin@jacintocolor.com. Jacinto Color, steel roofing, you can be sure it's durable. Jacinto Color, steel roofing, high quality, quick delivery. Check out Jacinto Style and other roofing profiles of Jacinto Color. Guaranteed 5-day delivery. Call 921-4444 or email us admin@jacintocolor.com. Quick delivery, Jacinto Style.
or you may text 0917-875-1867. Radio Bandido, 8:10 a.m. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire. Lapid Fire. Kasama si Percy Lapid. Magpapatuloy po tayo mga kaibigan. Ito nga ho merong babala raw itong immigration. Ito'y tahasang panloloko na Alam nyo, yung mga pinapaalis na Pinoy tourist workers, ang ibig sabihin, magtatrabaho sila pero wala silang mga kaukulang dokumento na inaprubahan ng ating gobyerno. Umaalis silang tourist pero magtatrabaho. Ibig sabihin, magpapalusot lang sila sa airport kung hindi sila mahuhuli. Meron meron tayo kasing ban sa deployment ng OFW, mga OFW sa ilang mga bansa. Isa na dyan yung Iraq, mga kaibigan. Ilang buwan na nakakaraan, binasa natin dito yung sulat Yung embassy natin sa Baghdad, nag-report dito sa Department of Foreign Affairs. Binasa natin dito yan para dun sa mga hindi nakaintindi. Ngayon, sa report nila, merong pauwi, nung i-report ito, sinabi nung ambassador doon na meron tayong papauwi mga deported na mga Pilipino. Ito'y mga nanggaling sa Iraq, nahuli, mga kaibigan, at pinadeport dito. At bukod doon, in-advise din ng embassy itong ating foreign affairs para imbestigahan yung pong nakatakdang umalis. Mahigit 100 yung pinauwi. At merong mga nakatakdang umalis na Pinoy tourist worker, siyempre, walang papilyo. Paano silang ipoproseso ng POEA? Merong ban sa deployment. Ibig sabihin, bawal. Hindi pwede. O di, alis tourist. Yung mga yun, na-monitor ng embahada natin sa Baghdad na papaalis sila at magtatrabaho sila. Naka-schedule silang magtrabaho sa isang restaurant sa Baghdad. Pero marami sila na mga Pilipino, mga kaibigan. Nag-blackout na nag-news blackout na Nagkaroon ng news blackout pagkatapos na makauwi dito yung pong mga pinadeport na mga Pilipino. Ngayon, ang nagpatawag pa nga ng meeting ang Department of Foreign Affairs sa mga ahensya na miyembro ng interagency committee na yon against sa illegal recruitment o human trafficking, mga kaibigan. Nag-meeting sila pero pagkatapos nun wala na kasi po kung yung mga dineport na yun nakaalis dito nang walang proper documentation o umalis bilang mga tourist, mga kaibigan, madali nilang malalaman kung sino ang mga tarantadong immigration ang nagpaalis dyan. Mga nakasabwat noon pong mga illegal recruiter
na nagpapanggap na travel agency walang lisensya. Sipin mo, walang lisensyang travel agency. Pagkatapos, front lang pala nila yon, ang talaga palang negosyo nila, magpadala ng ipapahamak nilang tao doon sa mga mapanganib na bansa na puntahan ng ating mga kababayan. Pinagbabawal ng gobyerno. Sino ba ang nasa front line para magpatupad niyan? Hindi mo ba ang Bureau of Immigration? O sila ang unang-una sapagkat sa kanila dadaan Pag nakalagpas yan, ibig sabihin, pinayagan nila, mga kaibigan, kung tawagin yan, escort syndicate. Human trafficking yan mga kaibigan Human smuggling. Ngayon, wala na po. Ngayon nagpapalabas sila, kunyari, doon galing yan sa binasa natin Mahigit ng 1 buwan yun Kung di ako nagkakamali dito sa programa natin binasa natin yung communication ng embassy at saka ng Department of Foreign Affairs. Mga kaibigan. Ngayon, eto ngayon dahil nga dyan, lagi nating tinatalakay. Kasi meron tayong natatanggap na mga impormasyon mula sa mga informante natin tungkol sa palusutang yan na nangyayari. Dati nga, di ba, sa Ninoy Aquino International Airport, talamak yan. Nung matapos nating pagbabanatan yan, pinatigil nila yung sindikato ron sa airport. Hinaharang na nila. At wala na makaalis. Hindi na nila kailangan mangharang. Bakit? Kung mga kaibigan bago kasi mapaalis yan, kausap sila nung nagpapaalis Yung mga illegal recruiter sila ang kakutsaba bawal muna. Di syempre, paano magpapaalis yun? Hindi ba? Alam niyo ginawa, nilipat nila sa probinsya yung mga kung tawagin outport. Dito, pinatigil nila sa NAIA. Pero sa Clark, sa Cebu, sa Davao, tuloy po yan. Mga kaibigan. Ang lagi nating tinututukan, lagi tayo nakakakuha ng impormasyon dito sa Diosdado Macapagal International Airport, sa Clark. Ngayon, dahil dyan, nagkaroon ng dahilan. Itong si Justice Secretary Menardo Guevara para tanggalin yung pong terminal head doon sa Clark na si Robin. Alias Robin. May amo yan dito sa main office. Si Batman. Mga kaibigan. Di ba nung una sinisita yan ng mga kasamahan nila sa immigration. Bakit ka nagpapalusot dito sa airport ng mga ganyan? Pagka nabisto yan, pag natunugan yan, lahat kami rito madadamay. Ano sabi ng tarantado? Hindi. Naghahatag naman ako dun sa... kanino? Kay Batman. Kay Batman Al. Mga kaibigan. So ngayon, ito naging dahilan para itong si Justice Secretary Menardo Guevara, palitan yun. Yung terminal head sa Diosdado Macapagal International Airport. At ang ipinalit, itong anak ni Lito Lapid. Usually nga po, hindi ganun ang prosesong alam natin Kung sisibakin yun, mga kaibigan, ang mag-uutos lang doon, yung commissioner ng immigration. Pero ito iba Sa visa ng department order Ano ibig sabihin? Nilakad ni Lito Lapid. Sabi kay Secretary Guevara na mapwesto yung anak niya.
Oh. Kung walang issue, hindi niya malalakad, di ba? Baka sa iba talaga yan. Balita ko nga nung ilang taon na nakakaraan itong anak na ito ni Lito Lapid, mga kaibigan, babae yan kung ano yan, hindi nabigyan ng pwesto nung nakaraang administrasyon. Alam niyo kung bakit? 3 years ago. Kasi wala siya sa pwesto. Merong dating pwesto yun, tinanggal yun, mga kaibigan, sa pwesto niya, sa immigration. Tatandaan ko, nagsimula yun panahon ni GMA dyan sa immigration Nandun lang sa computer yan sa head office ng immigration Ngayon isipin mo, happy na. Ano alam yan? Inimpluwensyahan. Kita na ninyo? Ito yung mga senador na walang karapatang maging senador, mga kaibigan, dahil yung kanilang pwesto ay ginagamit lang nila sa sarili nilang interes. Susunod niyan, baka yung anak na niyang si Mark Lapid, mapupwesto, inaantay lang mag-1 taon. Kasi kumandidatong mayor yun, talo doon sa mismong bayan nila. Sipin mo yan, talong mayor. Si Lito Lapid, bago tumakbo muling senador yan natalo sa Angeles yan, di ba? Kumandidatong mayor, talo. Pangalawang talo niya yun. Yung unang talo niya, sa Makati. Tumakbo siya labang kay Binay na mayor. Talo siya, mga kaibigan. Ngayon, nakabalik na naman sa pwesto, maligaya na naman ang pamilya ni Lito Lapid. Bawing-bawi sila, 3 taong walang masandok ngayon, sandok na naman ang sandok. Di ba yung anak niya may kaso pa? Yung Chesa, di ba yung naging pwesto ni Cesar Montano? Sasandali pa lang yung anak niyan doon sa Chesa, naka-Rolex na, mga kaibigan. Isipin ninyo. Ngayon, ito namang anak niya sa immigration. Pero pagdating sa immigration ng Las Vegas, nahuli naman yung asawa niya ron sapagkat maraming baong dolyar. Mangyari kaya ako nababanggit ito. Alam niyo kung bakit. Unang-una, yun nga, na ibalita na sa atin na nagpalabas ng department order si Guevara para italaga yung anak ni Lito Lapid at i-relieve yung dating may hawak doon sa airport na yun na immigration. Ngayon, alam niyo kung ba't ko nababanggit ito? Meron nag-message sa atin ang totoo, bago raw siya nating taga-subaybay, mga kaibigan. Ngayon, nag-message siya sa atin. Gusto kong basahin natin sa inyo, bago tayo magkomentaryo. Ang pangalan niya si Lilian Cato Ruiz. Kaano-ano kaya nito yung isang opisyal ng Foreign Affairs. Diba? Na, ang alam ko, ambassador ngayon yun Dating undersecretary yun, si Elmer Cato. Siguradong kamag-anak niya ito. Mga kaibigan, hindi naman marami yung apelyidong yan middle name ito ni Lilian Cato. Ang apelyido niya ay Ruiz. Yun namang Ruiz, ang alam ko, Ilocano naman yun. Di ba? Ngayon, ito nasa Amerika yata ito California, ganun. Ang sabi niya, ito, pwede po ba malaman kung paano kayo naging commentator?
Kasi sabi nyo, isa kayong entertainer. Huwag niyo po sanang masamain ng pagtatanong ko. Makatotohanan po kasi ang mga comment nyo at natututo po ako sa inyo. Gusto ko rin po malaman kung ano relation nyo kay Lito Lapid. Thank you po. Thanksgiving po ngayon dito. Yun, sabi niya. At tayo ay nagpapasalamat naman sa kanyang panahon para mag-message sa atin. Pero halata nga na to si Lilian Cato Ruiz ay bago lang nating taga-subaybay. Kasi po may mga ilang beses na sa nakaraan, kung sa bagay yung bilang commentator, paano tayo nagsimula, pahapyaw-hapyaw lang yun. Pero, yung tungkol kay Lito Lapid, buo ko na ikwento yun eh. Pero matagal na rin. Di ba? Siyempre, araw-araw, nadadagdagan tayo ng taga-subaybay. At yung mga bagong taga-subaybay, siyempre, dahil bago sila, hindi nila nasubaybayan yung mga kwento tungkol dyan. Ngayon, para dito kay Lilian Cato Ruiz, at saka sa iba pa na mga tulad niyang bago lang nakakasubaybay sa atin, bayanin yung sariwain natin ulit. Ang ilan dyan, dalawa yung gusto niyang malaman eh. Kung paano ako naging commentator. At saka, kung ano raw ang relasyon ko kay Lito Lapid. Okay. Unahin natin yung, yung pagiging commentator. Una ho sa lahat, isa sa mga propesyon na walang eskwela, ang ikaw ay maging komentarista. Wala hong eskwela yan. Mga kaibigan, nung araw, simula sa pagkabata ko, ay pinakamataas na antas ng nasa radyo, yung commentator. Ano po? Ngayon, merong announcer, iba yung announcer. Iba yung disc jockey. Iba rin ho yung newscaster. Pero mataas dyan, yung commentator. Ngayon, malita ko, inabot ko na yan. Rafael Yabut, napapakinggan ko na yan. Si Damian Soto, Roger Bomba Arrienda, napapakinggan ko na yan. Tapos, nung habang lumalaki ako, napapakinggan ko na sila Johnny De Leon. Hindi naman, si Johnny De Leon, hindi commentator yun. Announcer yun, mga kaibigan. Yung mga naunang binanggit ko, yun ang mga commentator. Sino-sino pa ba? Marami. Sina Maning Lagunsad. Yan. Sino pa ba? Leon Oti. Yan ang mga commentator noon sa radyo. Nung ako'y bata. Ngayon, habang lumalaki tayo, yun nga, meron ng mga iba na, namatay si Johnny De Leon, pumalit sa kanya, si Rod Navarro na, di ba? Marami yan eh. Alam niyo kung bakit? Kung bakit ako nakakapakinig niyan. Kasi ang tatay ko, komentarista sa radyo. Mga kaibigan, before martial law pa. Periodista, ang tatay ko, at saka naging komentarista sa radyo. Katunayan, before martial law, ang tatay ko isa sa mga opisyal ng Radio TV Federation of the Philippines. Yan yung Radio TV Federation of the Philippines, mas malaki yan sa lahat ng samahan noon.
Dati yan, merong sariling property yan. Hindi ka mukha nung ibang samahan, pangalan lang. Itong Radio TV Federation of the Philippines, meron mo yung sariling property na narimata lang sapagkat nawala na ng interes itong mga komentarista na alagaan yung property na yun, nawala na sila ng interes. Yung iba'y nangamatay. Naging official dyan ng tatay ko bago mag-martial law. Before and after martial law, mga kaibigan. Before martial law, dyan, alam niyo yung property nila, yung kanto ng EDSA, binabackground ko lang ito, Lilian, Mamaya, pupunta tayo dun sa kung paano ako naging komentarista. Inuuna ko lang na ito'y walang eskwela. Walang komentarista na pumasok sa eskwela para maging komentarista. Wala kasi nun. Siguro, hindi naman sa pagyayabang, yung pagiging komentarista, talent. Hindi lang naman pagiging komentarista Ang pagiging announcer, talent. Hindi yun na pag-aaralan yan, mga kaibigan, sa eskwela. Marami dyan nag-aaral ng broadcast anong tawag mo rito? Mass communication. Mga kaibigan. Pero, hindi sila nagpa-practice bilang broadcasters. At meron namang nagpa-practice bilang broadcaster, pero hindi sila yung kilala. Hindi ba? Kasi ang mga papel nilang pinasok ay hindi naman walang kinalaman dun sa pagiging komentarista o newscaster. Tandaan ninyo, lahat ng pumasok na sumikat sa radyo, puro walang tinapos, kundi kumain. Mawalang galang sa kanila, para malaman ninyo, kasi walang eskwela ito. Ito'y talent. Kaya kung yung pinagpapauna yan, baka ang ibig nyo sabihin, ang komentarista kinakailangan nagtapos ng kurso, hindi baliwala yung kurso sa pagiging broadcaster. Sabihin nyo sa akin kung sino ang sikat na broadcaster na meron tinapos o nag-aral ng mass communication. Yung sikat, yung kilala. Ngayon, balik tayo doon. Asan ba ako? Kaya ako, bata pa, exposed na sa radyo. Katunayan, nung nag-umpisa akong bata, hindi broadcaster. Mahilig akong sumali sa contest sa pagkanta. Tatay ko noon, nasa radyo before martial law, di ba? Ngayon nakakasali ako sa mga contest. Hindi man tayo pinapalad, na kukuha ko yung aking yung gusto, di ba, na makalahok sa mga contest. Ngayon, dahil nga tatay ko komentarista, meron siyang programa nun sa radyo. Magkakasunod sila nun mga sa umaga, di ba? Pagkatapos yung nagkaroon sila ng TV program. Ang tatay ko nasa DCRH nun Komentarista siya ron. Pag komentarista ka nung araw, black timer ka doon sa DCRH. Yung DCRH nasa sa Nabotas pa, mga kaibigan. Doon ang tatay ko nagpo-programa. Pero bago siya naging komentarista sa radyo, nagsusulat siya sa dyaryo. At may sarili rin siyang dyaryo. Ngayon, ang nagbigay sa kanya ng break para magkaroon ng programa, nag-umpisa siya, hindi naman siya black timer Merong isang istasyon dyan sa, hindi ko na matandaan ng pangalan, dyan sa Republic Supermarket. Ang station manager doon, dating nagsasalita dito na pumanaw na. Yan, mga kasama ng tatay ko. Si Phil Franco, mga kaibigan, before martial law itong sinasabi ko sa inyo. Yun ang station manager doon. Binigyan siya ng programa ron. Doon siya nagsimula na maging broadcaster. At later on,
naging komentarista siya dyan sa DCRH. Pagkatapos, ang DCRH, no, kung di ako nagkakamali, meron TV station. Doon ako nakakapanood. Channel 11. Nung araw. Mga kaibigan, may Channel 11 nung araw. Doon nagpo-programa ang tatay ko. Meron silang programa ron, ang pangalan, The Coffee Shop. May mga kasama siyang ibang komentarista eh. Hindi ko alam kung pagkatapos nila o bago yung programa, basta yun yung natatandaan ko, napapanood ko si Roger Bomba Arrienda. Kung kung magprograma si Roger Arrienda noon, nakatayo eh. At saka, nung araw, before martial law, para ding banda. Walang ipinagkaiba sa mga musikero, sa mga combo nung araw. Nung araw, ang combo sa Japan, yung mga banda nung araw sa Japan, ang gaganda ng damit niyan, pare-pareho, naka-costume. Pagandahan. Tawag na, lagayan eh. Di ba? Pati costume. Sa salita ng mga musikero, yan lagayan. Ngayon, napapanood ko, mga commentator, kaya kabisado ko eh, bata pa ako eh. Ngayon, naka-Amerikana lahat yan. Kung hindi nakabarong Tagalog, mga kaibigan, ang mga commentator nung kagalang-galang, mga nakakurbata, mga naka-Amerikana. Minsan ibababa namin ang tatay ko dyan sa Tasa de Oro. Before martial law ito Before martial law pa, mga kaibigan, yung Tasa de Oro, yun ang famous na hangout, kapihan. Wala pa yung mga interco na yan, kung saan wala pa mga forum nung araw, before martial law, diyan ang nagtatambay yung mga newsmen, yung mga commentator, si Cadore Valencia, diyan ko nakikita. At makikita ko lahat ng mga nasa radyo noon, mga naka-Amerikana eh. Sila Eddie Javier, Ngayon, dati akong entertainer, nag-entertainer ako eh. Ang tatay ko nga di nag-martial law, nawala ng trabaho sila. Nung alisin na yung martial law, ang tatay ko immediately kumuha ng programa sa radyo. Dalawa ang programa, magkaibang istasyon. DCEC at saka sa DWXI. Yung XI, yun yung himpilan ni Velarde, El Shaddai. Wala pa yun. Ibig sabihin, bulok pa yun, mga kaibigan. Kasi nandoon yung studio sa likod ng yung tapat ng airport na ginawang duty-free shop. Dati yung casino yun, nung itinayo yun sa panahon ni Marcos, casino yun. Tinambakan yun dahil pala isdaan yun, tsaka asinan, tinambakan yun. Habang tinatambakan yun, doon nakatayo ang maliit na istasyon ng DWXI El Shaddai. Sabi ko nga sa inyo noon, 100 pa lang yung membro niyan eh. Ngayon, yung tatay ko, may mga programa siya. At meron siyang mga isinasamang mga komentarista na walang programa. Walang programa pagkatapos ng martial law. Kasi nung mag-martial law, nawalan silang lahat ng trabaho. Mabuti na lamang, noong taong bago 75 yata, 1975, kasi yung kapatid ko nagja-Japan bilang musician nakilala ngayon na ipakilala ang tatay ko doon sa Hapon. Yung may-ari ng Asahi, yung sinasabi ni Mang Rudy, na sumulat sa atin. Nagkaroon ng business ang tatay ko, naging manager siya noon. Nagpapadala, kumukuha ng mga banda yun dinadala sa Japan. Ngayon, kung siya may maayos na hanap buhay nung araw, negosyo, nung tanggalin na ang martial law, mga kaibigan, immediately kumuha ng programa ang tatay ko. At bago pa ilip ang martial law,
yung mga komentarista na dislocate nung araw, mga broadcaster, nagpupunta yan sa tatay ko eh. Tuwing Biyernes. O isa sa nagpupunta dyan kahit hindi Biyernes, si Ernie Baron. Si Ernie Baron, kasi wala pang radyo eh. Nung martial law, walang radyo. Ang radyo lang ng gobyerno, mga kaibigan. O kaya, music lang ang mga radyo nun. Nung nawala na ang martial law, at saka pinayagan na ulit na makapag-broadcast ang mga commentator. O ngayon, habang umiiral yung martial law, etong mga broadcaster, sa tatay ko nagpupunta yan tuwing Biyernes, na kahit papano, makakauwi sila na mayroong konting pandagdag sa kanilang pamalengke. Ang tagal, sipin ninyo, mga walang trabaho. Sino isa riyan? Baguhan pa nun. Wala pa siya kay Rob Navarro nun. Nandun siya kay Mrs. Delia Hodrial. Yung may-ari ng WRAC, at saka ng DWBC. Yung asawa nun, si Benny Rebueno, nasirang Benny Rebueno, pati yung may bahay niya, mababait siya sa akin. Mahal na mahal ko yung mga taong yan, mga kaibigan. Alam nyo, kasamahan ng tatay ko yan before martial law, yung si Benny Rebueno. Si Benny Rebueno, panahon ni Marcos, before martial law, and during martial law, isa yan sa founder ng kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas. At siya ang nagtayo ng maraming radio station na pag-aari ng isang dating opisyal ng gobyerno. Ilang istasyon ang tinayo nun, si Benny Rebueno, mga kaibigan. Yan o, mga magkakasama. Nagpupunta sila, maliban doon kay Rebueno, kasi si Rebueno may pera yun eh. Yung mga iba, yan, si Ernie Baron, naglalakad yan. Sa Luneta, nung martial law. May dala-dala laging portfolio. Pupunta rin sa opisina. Ako nag-entertain dyan. Mga kaibigan, ako lagi kausap niyan. Kasi alam ko, nasa radyo siya nung araw. Maliit pa ako, naririnig ko na si Ernie Baron, kaboses ni Rafael Yabut. Bakit ito nagpupunta rin siya, Naglalakad lang yan. Minsan kulang ang pamasahe niyan. Darating yan doon, manananghalian. Pinakakain ko ng tanghalian yan. Kasi mukhang hihimatayin eh. Sa payat eh. Alam niyo kung bakit? Para makagamit siya ng makinilya doon sa opisina ng tatay ko. Dahil si Ernie Baron ay may kaso. Nung nag-martial law, kinasuhan lahat yung mga taga-ABS-CBN. Mga kaibigan, hinabol sila ng BIR. Hinara sila. Ginipit. Ngayon, doon niya ginagawa yung mga communication letter niya, mga sagot niya sa Kwan. Maraming nagpupunta. Si Kaloy Castro. Sikat na si Kaloy Castro nun dahil nagbo-broadcast naman sila sa DCRH, di ba? Kahit martial law eh. Ngayon, ang tatay ko, nung wala ng martial law, kumuha ng programa. Dalawa. Napapabayaan niya na later on. Actually, siya nag-umpisa sa radyo nung tandem. Ngayon, makakapakinig ka na, di ba? Ang daming nagtatandem. Tatay ko nagsimula niyan doon sa DWXI. Mga kaibigan. Ang pangalan ng programa, On the Spot. Di ba ginagamit ngayon ng malaking impilan? On the Spot. Ang pamagat. Doon sa DCEC, ibinili niya ng programa para makapagsimula ulit si Ernie Baron. At saka yung presidente ng Consumers Union of the Philippines, magaling yun, si Mr. Angeles. Ano yun? Organizer yun eh. Yan ang founder ng Consumer Union of the Philippines.
si Ginoong Ernie Angeles. O, parehong Ernie Baron, Ernie Angeles. Yung binabayaran programa ng tatay ko sa DCEC na 30 minutes, ang magsasalita si Ernie Baron at saka yung si Mr. Ernie Angeles. Nag-aaway sila eh. Kaya natigil eh. Gusto siguro ni Ernie Baron, siyempre, sarili niya, siya lang mag-isa. Hindi sila nagkasundo, sa madalit sabi. Doon naman sa DWXI, ang kasama ng tatay ko, na veteranong broadcaster, si Eddie Javier. Ngayon, medyo dumating yung oras, ako'y nagsawa na sa kaka-Japan. No, dahil nakapag-asawa na ako, may anak na ako, parang tinamad na ako dahil ayokong malayo doon sa pamilya ko. So, sumasama ako sa tatay ko. Tinitignan ko yung mga trabaho niya. Alalay-alalay ako. Hanggang sa parang napabayan ng tatay ko yung programa niya doon sa DWXI sa dami ng kanyang ginagawa. Kasi ang tatay ko mahilig mag-form yan ng organization especially nung before martial law, tinatag niya yung Broadcasters Club of the Philippines. Before martial law rin, ang tatay ko naging Vice President ng o Secretary General ng Federation of Provincial Press Clubs. Ito ho yung pinakamalaking organization ng mga nasa print sa Pilipinas. Bakit? Lahat ng probinsya, di ba may mga organization yan ng media? Nag-form yan ng isa. Ginawang federasyon, isa sila. At ang tatay ko naging Secretary General niyan. Ilan sa mga officers niyan sila Bobby Dacer, si Johnny Dayang, yung presidente ngayon ng PAPI, Publishers Association of the Philippines. Dating publisher, presidente siya noon. Dati siyang publisher ng Philippine Graphic. Sino pa ba? Yung namatay na si anong pangalan nito? Yung Enciso. Si Nick Enciso. Yan, magkakasama sila dyan. Before martial law yan. Ang tatay ko, nasa Olongapo noon, may dyaryo siya. Tabloid. Ginawa niyang guest speaker sa Olongapo Press Club. Siya ang presidente, si Bobby Dacer. Naalaman ko ito kay Bobby Dacer, hindi sa tatay ko. Kinuwento sa akin ni Bobby Dacer kung paano niya nakilala tatay ko. Yun nga, inimbitahan siyang guest speaker doon. Sabi ni Bobby Dacer, pinasikatan ako ng tatay mo. Pagpasok ko sa boundary, pagdating nung sinasakyan ko sa boundary ng Olongapo, 2 motorcycle ng pulis at saka isang mobile ang naghihintay sa akin. Umescort sa akin papunta sa aking hotel. Tapos, nagsalita siya ron. Nagkakilala sila ng tatay ko. Sabi niya sa tatay ko, dapat pumunta ka sa Maynila. Meron kang future doon. Nung pumunta rito, tatay ko, si Bobby Dacer ang nagdali. Naging Secretary General ng malaking organisasyon na yon, Federation of Provincial Press Club. Kilala niyo si Nick Enciso, nagsusulat ng column dati sa Manila Bulletin. Veteran newsman yun. Yun ang mga leaders niyan. Mga kaibigan. Ngayon nga, nung ang tatay ko nilip yung martial law, kumuha ng programa sa DWXI, 2 oras yun. Ganitong oras, alas 10 hanggang alas 12 ng hating gabi. Nung napansin kong napapabayaan na sa dami ng kanyang ginagawa, kinausap ko ang tatay ko. Siguro mga 23 anyos ako noon na kung maaari, mga 1982 yun 82. Kung maaari ka ako,
habang walang nakaupo, dahil sayang yung oras, kahit man lang magpatugtog ako, magsasanay ako, na makapagsalita, ako na muna ang take over ng program. Nagalit pa tatay ko, sabi niya, baka kung ano-ano pagsasabihin mo. Hindi ka ako, hindi naman ako, magsasalita ng walang binabasa, magbabasa ako. Nag-practice ako ngayon doon sa programa na yun. Yung binabasa, yung unang upo ko, talagang hindi hindi talaga pinag-aaralan ang pagsasalita sa radyo Nung nagbabasa na ako, nagsasalita ako, walang tinig. Walang boses na lumalabas. Buti nga, walang streaming, di ba? Walang video streaming. Kaya walang nakakaalam. Ngayon, pagka walang lumalabas na boses sa akin, magpapatugtog ako ng plaka. Ganon. Alam niyo ba, paunti-unti salita, konti-konti, basa rito, basa. After 2 weeks, nakapagsasalita na ako, mga kaibigan. Nag-umpisa ako, banat sa mga pulis-pulis na ganyan, yung mga, siyempre, kumbaga sa nag-uumpisa ka, ang iusog mo muna yung silya bago yung lamesa, di ba? Ngayon, sinasama ko sa program ko yung si Ernie Tagle, yung magaling na singer, nag-champion sa Hong Kong. Galing na singer yun, yung kumanta nung may kinanta yun, nanalo sila Siya ang pinakamataas na nakuhang award kaysa kay Dulce. Si Dulce, pangalawa lang. Sa Hong Kong ito, music festival. Sinasama ko, doon ko natuklasan, matalino pala yun. Ang galing pala sa economics. Ngayon, nung katandem ko na siya, meron ng mga tumatawag sa telepono at ino-on the air na namin. Dati kasi nung pumasok ang tatay ko doon sa istasyon na yun, walang telepono si Bilarde. Si Mike Bilarde nung kasalukuyang nalulunong sa casino, mga kaibigan, doon sa harapan ng istasyon. Ngayon, ang ginawa ng tatay ko, pinakabitan ng telepono yung istasyon para magkaroon ng telepono ron, para merong makatawag. Sa tatay ko nag-umpisa yan yung mga tawag-tawag, at saka yung tandem. Yung programa na yun. Ngayon, yun nga, nung tinamad ng tatay ko dahil marami siyang inaasikaso, ako na muna. Ayun na, nag-umpisa na ako. Kasama ko si Ernie Tagle. Tapos, kinumbinsi ko yung kapatid ko kasi yung kapatid ko, journalism Mas communication sinama ko ron. Kung di ko naisama ron, hindi sana siya journalist ngayon, di ba? Practitioner. Ngayon, senior reporter siya ng malaking payagan, di ba? At matagal na, senior na nga doon nagsimula ang karir niya sinama ko. After siguro mga 2 months or 3 months, nagkaroon ng occasion ang mga broadcaster dyan sa National Press Club. Yung may-ari ng istasyon, nando doon, Yan, sila Benny Rebueno, kasi nag-organize ng grupo tatay ko. Binubuhay niya yung karir ng mga commentator. Ini-encourage niya yung mga commentator. Yung hanay ng mga commentator. Akalain ninyo, nakaupo kami sa isang sulok, kami nila Ernie Tagle, yung kapatid kong nakakabata sa akin na nagsusulat sa broadsheet, lumapit sa amin yung may-ari ng DCME, si Joey Luison. Nakaupo tatay ko, sabi niya, binati niya, sino yung nagsasalita doon sa programa mo? Sabi, ayan yung anak ko. Ito ba yun? Bakit ang babata nito? Nagulat pa yung may-ari nung DCME.
After several months, nagkaroon ako ng isa pang programa sa umaga naman. Alas 9 ng umaga hanggang alas 10 doon sa DCME. Panahon ni Marcos to, mga kaibigan. Buhay pa si Ninoy noon. Hindi pa namamatay si Ninoy. Si Ninoy, 1983, di ba? Napatay. O, mga kaibigan. So, sa gabi, nandun ako sa DWXI. Sa umaga, nandun ako sa DCME. Diyan ako nagsimula. Yun ang naging simula ng aking karir bilang commentator. Doon ko napatunayan, doon ko na natuklasan na hindi pala inaaral talaga, kundi yung ano mo yung desire mo, hindi ba? At saka yung, alam niyo, naging problema ko, pagpasok ko sa radyo, ang daming lumapit sa akin. Humingi ng tulong, kung ano-ano, justisya, mga ganun. Eh, bata ako eh. Natangay ako ng profesyon ito. Hindi ko naman balak na magtagal dito. Oh, eh natangay na ako eh. Mga kaibigan, dahil doon sa paglapit ng mga yun eh. Ha? Yung para bang, kung iiwan ko to, eh parang wala na silang malalapitan. Yun ang pakiramdam ko. Mga kaibigan, yung ba natrap ako, natrap dito sa profesyon na to. Mga kaibigan. So, ang ginawa ko, minahal ko na lang. Oh, marami rin tayong naging karanasan na hindi maganda. Marami. Ha? Yung mga inggit. Eh, siyempre, pag nasa profesyon ka, maraming may inggit sa'yo, lalo na kung sino ba ito? Diba? Pupunta ka sa isang coffee shop, ayayabang ng mga commentator doon, pagdating mo rin, maririnig mo, pinag-uusapan, yung sinasabi ko, hindi yung sinasabi nila. Di ba? So, parang mayroon ng organization ng social insecurity system. Hindi, totoo yan eh. Marami akong naging experience. Yan ang naging simula ng aking karir bilang isang commentator. Oh, ngayon, ang sabi niya, gusto rin daw po niyang malaman itong si Lilian Cato. O baka may gusto kang itanong, pwede yan mamaya, mag-text kayo. Ha? Mga istasyon pinanggalingan ko, gusto nyo? Yun, nagsimula ako rin sa DWXI. Kailan ako natanggal doon? Pag-upo ni Cory, nandun pa rin ako. O sino mga kasama ko ron? Inabutan na ako ron nila Rene Santa Cruz. O, yung mga reporter noon, sila... kung buhay pa yung mga yun, napunta ng DCXI yun eh. Oh, ako unang-unang sinibak ni Bilarde ron, yung pala, wala akong kamalay-malay, ito pala si Bilarde, bata ni Cardinal Sin. Pinagbabanatan ko si Cory doon, mga kaibigan. Oh, yun yung nandun ako nung kami ay mag-file ng kaso laban sa GSIS. Doon ang istasyon ko. Sila Doy del Castillo no, nasa DCEC. Ha? Oh, sino pa? Inabutan ko na. Yan, sila Doy del Castillo. Ha? Pero doon sa XI, kasama ko, kami nila, inabot ako doon ni Rene Santa Cruz. Kasi si Rene, nanggaling yata ng Batangas eh. Oh, yung marami doon, mga Batanggenyo. Yung station manager doon, Batanggenyo. Oh. Mga kaibigan, sino pa ba? Si Joseph Parapina, yung nasa Channel 4. Oh. Meron pang iba. Yung si Arman Roque, di ba? Ewan ko kung buhay pa yun. Nasa Double B yun eh. Napunta ron eh. Galing din yun doon sa XI. Pero si Arman Roque, ano yun? Radyo Patrol yun nung araw, nung before martial law. Oh, tapos siyempre, napunta siya ron nung nagtayo ng istasyon si Bilarde. Ang presidente noon si Cesar Rojas, namatay na. Yun ang katandem, yung partner ni Nagtayo ng El Shaddai sila tsaka nung istasyon. Naging presidente rin yun ng Metro Manila chapter ng Kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas. Madalit sabi, nag-umpisa tayo doon. Napunta tayo sa DCMA. Namalengke na rin ako ng istasyon. Ang pinakahuli nga doon sa walang kwenta, no? Yung mga hindi marunong sumunod sa kasunduan.
At saka ginagamit sa sa panloloko yung istasyon, di ba? O, mga kaibigan, doon ako huling nanggaling. Galing ako sa gobyerno, ng station ng gobyerno. O, ano pang istasyon? Ang hindi ko nalipatan. Hindi ko nababanggitin yung iba. Ngayon, para tuloy-tuloy tayo, doon sa kwento naman, kung kaano-ano ko raw si Lito Lapid. Tanong ito di ba? Kailangan natin sagutin ba? Para malaman ninyo, uulitin ko lang naman ito Pero yan, pagkatapos po ng ilang mensahe, mula po sa ating impilan, para tuloy-tuloy na po You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders. This is DZRJ 810 AM, Radio Bandido, on Radio Vision Channel 224 on Sky Cable Manila, on TV Plus boxes, and live on radio on DZRJ 810 AM. Informing, advising, and entertaining the Filipinos and OFWs around the world. Streaming on www.facebook.com/DZRJ 810 AM. Raja Broadcasting Network Incorporated, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas. Radio Bandido, 810 AM. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire. Lapid Fire, kasama si Percy Lapid. Magpapatuloy po tayo mga kaibigan. Yung tanong na kaano-ano ko raw. Kasi nga, hindi na tayo nasubaybayan. Dati ko hong kamag-anak, si Lito Lapid. Mangyari, binura ko na yan sa listahan ko ng kamag-anak. Kasi yung si Lito Lapid, walang kwentang tao yan. Ako na nagsasabi sa inyo. Marami tayong kahit papano na itulong dyan nung panahon ni Ramos, diba? Panahon ni Ramos, kinausap ako nung isa sa mataas na opisyal ng PAGCOR. Inutusan siya ni Ginang Alice Reyes, yung chairman ng PAGCOR. Siya yung ang pinakamalapit doon na opisyal ng gobyerno. Director siya. Ang pangalan noon, Raul Gonzales. Ewan ko kung buhay pa yun. Yung naging amo ni Ding Generoso yun, yung sa charter change, di ba? Yung ginawang Secretary General ng Chacha, ditong sila Pimentel, tsaka nila Kuan. Amo niya dati yun, si Raul Gonzales. Yung Raul Gonzales na yun, naging press secretary ni Presidente Macapagal yun. Ngayon, panahon ni Ramos, PAGCOR siya, director. Etong si Lito Lapid, si Raul Gonzales, na salubong ko sa Manila Pavilion, yung dating Hilton. Kasi nga, araw-araw kaming nandun sabi niya, binati ko, at sabi niya, uy, mabuti nga pala't nagkita tayo. Pwede ba tayo mag-usap sandali? Nag-usap kami. Mangyari kasi, pinatawag kami ni Presidente Ramos, si Mrs. Reyes. Ang bilin sa amin, tulungan si Governor Lapid. Hindi ba kamag-anak mo yun? Noong kamag-anak pa siya nun Sabi ko, sabi niya, matutulungan mo ba ako na magkaroon ng appointment? Governor siya nun susubukan ko Sabi ko gano'n. Sige, bigyan ako ng calling card. Ang sabi niya, eto, sinulat sa likod. Kahit matutulog ako, pwede mo akong tawagan dyan. Kung
Ika nga ay makakapag-set ng appointment kay Governor. Opo, di pumunta ako ng Pampanga, mga kaibigan. Pagpunta ko ng Pampanga, sinabi ko kay Lito na ganito, ganon. Gusto kong, di ba nagalit si Ramos dyan? Si Ramos, mabuti ganon eh. Mabait eh. Mabait si Ramos in fairness. Di ba tinabig ni Ramos ang kamay niya, nagmamano yan? Natandaan ninyo? Siguro si Ramos na pahiya. Kaya ang ginawa niya, inamo niya si Lito Lapid. Di pinuntahan ko doon sa Kapitolyo, sa Pampanga. Sinabi ko sa kanya na gusto siyang makausap at ang instruction sa PAGCOR, tulungan ka sa iyong mga project. Gusto ka makausap. Ang sabi niya, sige, ganitong arawan niya, magkita tayo sa Shangri-La. Yun, dito sa Pasig, di ba? Sa may, Ortigas ba yan? Yan, yung hotel. Meron kami anyang meeting dun eh, mga gobernur eh. Ganun ba? Sige, punta mo ako dun sa venue. Hindi pa niya alam yung venue. Punta mo ako dun. Dun sa meeting. Tapos, kausapin natin. Di pinuntahan ko. Nakita ko, sabi niya, nandiyan na ako sa babae. Sige, punta tayo ron. Pumunta kami. Kasama pa yung sekretarya niya na kamag-anak din namin. Ngayon, upo kami. Ang kasama ko, sino ba kasama ko? 2 periodista kasama ko eh. Mga editor ng periodiko para makilala niya. Kasi alam niyo naman si Lito Lapid, tanga yan, di ba? Para may maitulong naman ako kahit papano bilang nasa media rin. Ngayon, kinausap siya. Dumating dun si Raul Gonzales. Sabi, sige, ganyan, basta kami, ang utos sa amin ni Presidente Ramos, tulungan ka dun sa iyong mga project, kung ano man yun. Di nag-iwahiwalay na kami. Nung time na yun, ako'y nagra-radyo, broadcaster ako dito sa Nation Broadcasting Corporation. Ano yan? Yan yung istasyon ngayon ni Kibuloy, yung Sunshine Radio. Pero that time, ang pangalan niyan Nation Broadcasting Corporation, the biggest network sa Pilipinas. Kasi lahat ng probinsya meron yan. Mas marami pang istasyon yan kaysa sa gobyerno. Yan ang pinakamalaki, mga kaibigan. Kahit na anong istasyon dito, yun ang pinakamarami. Ultimo sa bundok yata, may istasyon yun. Ngayon, nagpo-programa ako ron. Doon ko nagiging panauhin si Presidente Gloria Macapagal-Arroyo, natatakbo pa lang na senador noon. Nagpupunta sa akin yan doon. Ang programa ko ron, alas 7 yata ng umaga hanggang alas 9 ng umaga, pero may katandem ako. Ngayon, isang araw, nagpo-programa ako, dumating doon, isang kamag-anak namin. Inutusan ni Lito Lapid. May daladalang folder. Pinaghintay ko, pagkatapos ko, tsaka kami nag-usap. Sabi ko, ano ba ito? Ito yung pinadala ni Gob. Tinignan ko ngayon. Alam ba ninyo amount na nakasulat? Governor itong pinag-uusapan kasi sa Pampanga, may mga PAGCOR dyan di ba? Kaya yung PAGCOR, kung sino yung local officials doon, nagbibigay sila talaga ng tulong. Pero ito, instruction ni Presidente Ramos ito di ba? Mas matindi ito. Yung obligasyon nila, ano yun karaniwan yun Ito, instruction ni Presidente Ramos. Ngayon, sabi ko, alam niyo kung magkano ang project? 1 million. Sabi ko, ibalik mo to. Kasi kako, ano ba yung 1 million? Barya yan. Baka pagtawanan pa tayo dyan. Sabi kong gano'n, palakihan mo.
Sabi nung kausap ko, nakamag-anak din namin, hindi, yan daw yung, yan daw muna. Ganun ba? O di sige. Sinabmit ko. Mga kaibigan, sa PAGCOR, ako nagdala. Sabihin nyo kung masamang tao ko. Dinala ko ron. Pagkatapos, siguro mga 2 weeks after, hindi ko pinapansin, naantay kong baka tumawag sa kanila o after 2 weeks, dumating si Lito Lapid doon sa pavilion. Sabi ko nga, di ba, tambayan namin yun. Pagagaling ko ng istasyon sa umaga, doon ang tuloy ko. Ngayon, dumating si Lito Lapid. Nakita ngayon ako, sabi niya, ba't nandito ka? Hindi niya alam, istambayan ko yun. Sabi ko, alam ko ako, darating kayo. Kasi Pampanga Festival doon sa restaurant ng Holiday Inn, Manila Pavilion. So kung Pampanga Festival, yung official invited nila. Si Lito Lapid yun at saka si Cielo Salgado. Macapagal Salgado, kapatid ni Presidente Gloria Macapagal Arroyo. Hindi pa presidente nung si Ate Glo. Ngayon, nakaupo sila sa gitna. Bali ba, paparating yung Amerikano, nakita siya nung manager, si Phil Kennedy, kaibigan ko yun Ang laking lalaki nun. Parating ng gano'n, nakita ni Lito Lapid. Bigla ako niyaya doon sa isang bar doon, sabi, halika, dito muna tayo maupo. Yun yung inuupuan namin yung pinuntahan na, yung saan niya ako niyaya, yun yung istambayan namin, yung bar doon. Sa gabi, yun, inuman. Sa umaga, wala. Doon kami may standby. Mupo kami sandali. Pagkatapos, dumating yung mga receptionist ng hotel. Kilala nila ako. Sabi, Percy, sabi mo kay Gob, mag-uumpisa na yung program. Sige nga ako. Liga na, pumunta na tayo ron. Dito na tayo dumaan. May isang pintuan doon Diretso sa restaurant Doon ko dinaan. Sabi pa ni Loco, yabang. Nabubuisit ako pag maalala ko Kakalis dyan, kumain ka muna dyan. Loob ko, baka bayaran ko pa yung kinain niyo. Ngayon, sabi niya, diyan ka muna. Di sumama ako doon sa mga mukhang unggoy na tao niya, di ba? Nakaupo ko ron. Nakaharap kami. Sila, presidential table. Mahaba Si Lito Lapid nasa gitna at saka si Cielo Salgado Macapagal, vice governor niya. Yung Amerikano nasa may bandang ilang pampagitan malayo-layo, malapit na sa dulo ng lamesa. Ngayon, nung unti-unti nawawala yung pagitan ni Lito Lapid at saka nung Amerikano, isa-isang nawawala na, tumatagal. Si Lito Lapid usog ng usog. Nung malapit na yung Amerikano, bigla siyang tumayo at sinenyasan ako. Dito tumayo ako, pumunta ako sa tabi niya. Sabi niya, dito muna tayo. Kunyari, nag-uusap tayo. Di nanigarilyo kami. Magkaharap lang kami ganyan. Sabi ko, nakita ko si Mrs. Alice Reyes, yung chairman ng PAGCOR. Andiyan ka ako, si Mrs. Alice Reyes. Puntahan na natin. Para yung sinabmit ko na proposal nyo, aprobahan na. Di sabi niya, sige. Liga, punta tayo. Kumakain si Mrs. Reyes, may mga kasama. Binulungan ko, sabi ko, ma'am, si Governor Lapido. Tumayo si Mrs. Reyes, kinamayan siya. Tapos, inayos ko yung upuan, tinabi ko. Hindi nagsasalita mga kaibigan Nung mga segundo na, binibilang ko yung segundo, hindi pa bumubuka yung bibig. Sabi ko, ma'am, ganito meron mo kami sinabmit na proposal, yung opisina ni Governor. Nung ganitong pecha pa sabi ni Alice Reyes, ako nang bahala. Kinabukasan, tinawagan ako doon sa Hilton mismo, doon sa pavilion Pinepage ako nung PAGCOR. Di sinagot ko. Pumunta ko kayo dito dahil yung cheque ni Governor Lapid, pakikuha nyo.
Ganun ba? Di pumunta ako ron. Baka lain ninyo. Naghintay ako mga 2 oras. Ang tagal, inip na inip ako. Tapos bumaba yung naganap, sabi, naku, Mr. Lapid, pasensya na kayo, nagantay kayo ng matagal kasi yung palang cheque ni Governor, na-forward doon sa Angeles, di ba may PAGCOR doon? O di na-forward doon. E di pumunta ngayon ako kinabukasan para maipaalam ko sa kanya. Pagdating ko sabi ko yung cheque ka ako na-forward pala dito. Kala ko hindi niya pa nakukuha. Hindi, sabi niya, sunog na eh. Nagtaka ako anong sunog. Nakalagay sa pangalan ng foundation niya. Foundation mga kaibigan. Sunog na eh. Ibig sabihin, wala na. Isipin mo yun. Di umuwi akong hindi man lang ako binigyan ng konting panggasolina, di ba? At least ako nagtrabaho nun eh. Number 1, kawalang yan. Di ba? Number 2, tinawagan ako ng mga kamag-anak naming matatanda at pinahanap daw ako ni Lito Lapid. Gusto kami makausap doon sa Kapitolyo. Wala pang Kapitolyo noon. Nagkaroon ng di ba, ginawa yung Kapitolyo. Nag-opisina sila sa Public Works. Alam niyo sino kasama ko? Si Tita Carmen Ignacio. Inaya ko ron. Nagpunta kami sa San Fernando, Pampanga. May kasama kaming doon na kami nakita-kita, mga lolo namin, Lapid. Gusto niyang ipa-organize yung reunion. Wala man binigay na pera. Hindi kami pinagkape. Hiyang-hiya nga ako kay Carmen. Sabi, kamag-anak mo ba talaga yan? Hindi man lang tayo napagkape niyan. Mga kaibigan. Isipin ninyo yan, ang daming pangyayari. Nung mga ilangan yan, nandun kami. Pati yung namatay na tsuoy namin, si Coy Rolly, yung pulis dati sa Quezon City, kilalang kilala yun. Ng lahat ng pamilyang Lapid, mga kaibigan. Dahil yun ang hingian nila ng saklolo. Yung meron sila mga problema. Ngayon, nagipit yan, di ba? Si Lito Lapid nung panahon ni Erap. Ginipit ni Erap yan yung damuhong yan. Meron kaming isang makapangyarihan tao na isinama namin siya ron. Sino nagsama sa kanya? Kami. Mga kaibigan. Di marami ng pabor na naibigay natin dyan. Hindi ko na maalala ngayon yung iba. Ibig ko sabihin marami tayo pinuhunan Ito ngayon, isang araw, panahon to ni Gloria. Yung mga panahon itong panahon na sinasabi sa inyo, yun yung lowest sa buhay natin. Kinalimutan ko muna yung profesyon na ito. Lahat kinalimutan ko. Nag-self-exile ako, kasama ko, pamilya ko sa isang probinsya. Ngayon, itong kapatid ko, doon sa kanilang pahayagan, dumating si Lito Lapid doon at nakasalubong niya. Nung magkasalubong sila, ang tanong agad sa kanya, si Percy, nasaan? Nandun, wala ngang trabaho yun papuntahin mo sa akin. Nakarating ngayon sa akin, sinabi ngayon ng kapatid ko na, yung pinapupunta ka ni senador na to senador. Mga kaibigan, kilala pa pala ako ng damuhong yan. Di nagplansya ngayon ako ng damit ko, di ba? Totoo yan, walang-wala ako. Inayos ko lang sarili ko dahil siyempre Senate yun, nakabarong ka man lang, di ba? Suot ko barong na puti. Pilansya ko pa yung damit ko. Naka-gel pa ako mga kaibigan pagpunta ko ng Senado, akala nga congressman ako May pinuntahan muna ako isang tao dun sa McDonald's, yung ini-standby namin. Yun, staff dati ni Senador Arturo Tolentino, matanda na yun si Gaspay. Kilala siya sa Senate. Nagpasama ngayon ako sa kanya. Samahan mo ako doon, pupunta lang tayo kay Lito. Sige, kay Lito Lapid, sige, samahan kita.
Sinamahan ako. Eto na ngayon. Pumunta ako. Oh, pinapasok naman ako. Pagpasok ko sinalubong naman ako. Umupo naman kami sa isang may lamesa. Kabarong ako siyempre. Oh, ngayon, may pinakain pa ako ng 3 pirasong langgunisa na kasinlaki ng hinlalaki lang. Sabi, yan niya bigay ni Senator Magsaysay. Galing sa Spain. Ganun ba? Masarap. Di kain dito. Sabi, ano bang kako, wala akong trabaho ganun ba? Sige, tayo na kami. Wala siyang sinasabi. Pag tayo namin, di lumabas na kami. Sumusunod yung abogado niya, buti nga namatay na yun Si Galang ba apelyido nun? Walang galang Di sumunod sa amin. Kasama ko si Matandang Gaspay. Inabutan ako ng pera sa kamay. Sabi ko, ano ito? Bigayaan niya ni Senador. Nung tignan ko, 2,000 mga kaibigan. Sabi ko rin sa abogado, kinuha ko yung kamay niya, binalik ko, sabi ko, pakisabi mo kay Senator Lapid, salamat na lang, Sa'yo na lang yan, kako. Wala akong pera nun, isipin ninyo, sa totoo lang, wala akong pamasahe. Mabuti kasama ko yung matanda. Yun ang nautangan ko ng pamasahe para akong makauwi ulit sa malayong lugar. Isipin nyo kung di gago yung animal na yan, mga kaibigan. Nananahimik ako mag-isa Di ba? Patatawag mo ko, wala ka naman palang gagawin. Wala ka naman palang magagawa. Di walang hiya, mga kaibigan. Talagang yung pwesto, para sa kanya lang yan. Para lang sa pamilya niya, mga kaibigan. Maraming galit na tao dyan. Sa totoo lang, ang tawag sa kanya, walang utang na loob. Ngayon, sabihin ninyo, kung kayo si Lito Lapid, ituturing niyo ba akong kamag-anak? Ngayon sabihin niya, di ba? Mga kaibigan, marami pa hindi ko lang maalala ngayon Mga atraso niya, damuho na yan, mga kaibigan. Pinagbabanatan ko na. Nakahawak ako ng ballpen at saka ng papel. Nagkaroon ako ng kolom, Isang tabloid na pipitsugin ito, mga kaibigan. Ang sirkulasyon 200 yatang piraso. Pinag-practicean ko na yun dahil di naman ako nagsusulat. Doon ako nagsulat, no? Para makabalik ako. Unang-unang topic ko, si Lito Lapid. Akalain ninyo, yung palang 200 kopya na yun, may nakarating sa kanya, siguro yung anak niya, itong maan na to. Kasi nag-i-standby ako sa immigration, may kopya ng dyaryo namin. Palagay ko, yun ang nakakuha. Binigay sa kanya yung kopya, mga kaibigan. Kaya nung magkita kami sa Senado, akala ko hindi nabasa. May kasama ako nanghihingi ng tulong. Isang dating dating empleyado, broadcaster ng ABS-CBN na natanggal doon, merong problema, merong may sakit, wala akong maitulong, pareho kami patay gutom, nagbabalik pa lang ako noon, sasamahan ko sana siya ron para maihingi ko ng tulong siya. Hindi na ako pinansin Sabi ko, Lena, lumayas na tayo rito. Walang yan tao Mapagtanim niyang hayop na yan. Siya na niya atraso, siya pagalit. Walang niya Ang gusto niya maging utang na loob ng lahat sa kanya kung sino siya. Gago. Ngayon yung tanong kung ako kamag-anak ni Lito Lapid. Bueno, mga kaibigan, kailangan natin magbasa-basa rito kahit papano ng mga pagbati at ng ilang mga
reaksyon, Minsan gusto ko maiyak pag naalala ko mga pinagagawa sa akin yan, mga kaibigan, pang-aapi. Hindi ba pang-aapi yun? Walang yan tao yan. Sipin mo. Ito. Batiin natin to si Kaani Flormata Saludes na ating pong katropa. Siyempre si Kaenyang Mina, binabati rin po natin, katropa natin. Sandali, dito mahaba na Dito ko na umpisa. Si Arlene Tañedo Barrias, katropa natin sa Amsterdam at ang kanyang husband na si Ramon. Si John Panopio ng Australia. Si Chodora Alcairo. Si Bing Ruiz. Si Kamaita Basilio, na katropa naman natin sa Geneva, Switzerland. Si Peya Peya, si Raul Villanada. Natin yan, katropa rin natin yan. Si Freddy Datu, katropa nating Jorge Beichong ng Tokyo, Japan. Narciso Santos, wala po akong masabi sa Pangulo. Kundi po siya kasabwat. Talagang utuin po talaga siya. Si Nelson po ito ng Giginto. Si Hector Ponasier ng Texas. Si RJ Rivera, nanonood po sa atin. Katropang Susana de los Santos. Si June Ferrin. Si Reynaldo Bonifacio ng Bandang Halimaw. Diyan po sa sila ngayon, sa California. Kababalik lang. Si Eric Boyko. Si Cyril Belen. Nakikinig daw po siya habang nagmamaneho, si Cyril Belen, sa Fremont, California, papuntang Antioch, California, after spending Thanksgiving dinner with my mother and siblings. Sipin mo doon, malayong driving yan, di ba? Fremont hanggang Antioch. Si Silvio Lugarte, Rosita DC na ating pong katropa, Edgardo Lim, si Reddy San Miguel, si Tito Cabangon, at ang kanyang may bahay na si Gloria Cabangon ng Chicago, Illinois. Si Willie De La Cruz. Si katropang Susana De Los Santos, siyempre sa bayan, FB Live na, nakikinig pa sa radyo. Si Mary Dumago Matira. Si Ella Gonzalez. Si katropang Rosita DC. Si Rudy Santos ng Bandang Horoscope. Nasa po yan, California. Nanonood naman from San Bernardino, California, si Reddy San Miguel. Si Ledge Chulbo na musician, Si Joel Diaz, Buenos Dias, ng Italy, si Joel. Katropa natin yan. Si, Jojo Acebeda Baculo, watching from Italy. Ayan po, Si, Carolina Luge, nakatropa natin sa Italy din po yan, mga kaibigan, mga katropang Lapid Fire. Levi Panahon, si Bislog Batak ng Doha, Qatar. Si John Alchanaig. Ano ba yung Jen na yun? General? Si Bing Enriquez, nanonood din po. Si Paulman Punzal. Si Rosemary Victoria Court
na ating pong katropa at dati nating kasama yan sa jamming, live jamming ng Lapid Fire, di ba ho? Bakit pati Bagyo di nakikiayon sa SEA Games? Hope lumihis ang direksyon ng Bagyo pag pumunta sa China Sea. Oh. Sana nga, no? Eden Cruz Payumo, kasi para hindi naman masayang yung pagod ng lahat ng atleta. Di ba? Ano yan eh. Pinaghanda ang mabuti ng mga atleta yan eh. Si Eden Cruz Payumo ng US of A, Nestor Estrella, isang veteran musician sa Taiwan, mga kaibigan. Si Vanessa Rivera, si Janet Te, si Jose Hulba Papilla Jr. Kapersi, anak, tatay, magpapaalam po ako sa iyo. Ano to kwento? Ako po ay lalaban na congressman at senator sa susunod hanggang ako po ay maging presidente. Sabi naman daw ng ama, anak, kailan ka pa natutong magnakaw? Si Ricardo de Guzman, sana lumis daw ang bagyo. Yun. Leonilo Baculanlan, mukhang hindi lilihis eh. Pero wag na lang sana lumakas, ano? Kung hindi lilihis. Si Gina ng Maynila, binabati natin, Si Ricky Valero ng Pulilan, Bulacan. Si Silvio Lugarte, nanonood from Toronto, Premium Outlet. Si Freddy Mariano, si Yage Maravilla, si Joe De Lemos, Martiniano Santiago. Kaya antay ko kung sino kakapihan tao o kakampihan, kalyado, hanip na buhay. Si Emelski Zapata Sablan, Ricky Alfonso, si June Minda Macaraig, si Luningning Mabasa Barawid, si Aurelia Liza Manligues, si Napoleon Gasga Pollero ng Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia, si Derek Barry, si Alain Joseph Robles Morris, si LV de Guzman, si Leo Villena, Rafael Joaquin, Edwin Angara ng Perth, Australia, si Aurora Lim ng New Jersey, si Larry Atanasio, si Cherry R. Noblesada. Papasalamat ako na may ganitong programa. Itong programang para sa mga taong mayroong broad-minded or open-minded, especially may common sense. Salamat, Cherry. Si Lloyd Dantes Casal, si Janet Ikeda, si Telma Graves, si Christopher Canyalita, si Mark Irene Carl, Emmanuel Celso ng Rancho Cucamonga, California, si Diana Sayas Kirante, Riyad Duque Paulite, yan. Si Al Mendez, Hector, nakasama ko yan sa DCME. Naging close kami ni Al Mendez, mabait sa akin yun eh. Si Al Mendez. Hanggang sa bago na mata yun. Nagkasama pa kami bago siya namatay. May iniwan pa sa akin ano yan eh. Hanggang ngayon, hindi ko iniinom yun eh. Ang tagal na nun, Sipin nyo. Lem Mijares, binabati natin si sandali busin natin ito. Si Paterno Limcauco Jr., binabati po natin, nasa US of A din niya. Si Ray Ramos, si Rega Salvador ng Bulacan, Boyet Potenciano ng San Diego, California, Emily Cruz Gebana
Si Connie Gengnagel from Greenwoods, Dasma, Cavite. Ba? Si Margie Lopez watching from Milan, Italy. Luz Bimin Romana. Si Mamalaw Game Farm. Si Nars Chio. Si Ricky Idol Relosa ng PBA, mga kaibigan, nasa US of A. Mirna Guillermo. Elizabeth Amante ng Paris, from Paris, nanonood sa atin. Si Luciano San Felipe. Naku, nakalimutan kong pagbabatiin ito. Sandali, iwanan ko yan. Ito, meron akong mga message dito eh. Yun nga, si Lilian Cato Ruiz, salamat sa sulat mo, sa tanong mo. Nasagot ko sana. Si Butch Legaspi ng California, USA. I'm a big fan here in San Francisco Bay Area. I admire you calling spade a spade without hesitation. I admire your stand on issues on good governance, which most politicians in the Philippines are not knowledgeable or concerned about. Araw-araw, I watch you on YouTube. Mabuhay ka. Salamat po, Mr. Butch Legaspi. Si Rupino Salcedo ng West Covina, binabati rin po natin. Si Mimi Vasallo ng California, bago rin daw po siya nating tagapakinig. Si Liam Wu. Siyempre, si Lolo Benamin Tado, si Lola Veronica Tado, ang pamilya Tado dyan po sa barangay Bagong Silangan, Quezon City. Pasensya na po sa mga hindi natin nabanggit. Sa bayan ko ay isa ang dami. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi patataig, sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi na ba anong sarap mabuhay na... Mga kaibigan, wala na naman po tayong oras. Diyan po tayo pansamantalang muling magpapaalam. Salamat sa lahat ng mga nakinig sa ating pong palatuntunan dito po sa makasaysayang himpilan ng DZRJ 810, ang Radyo Bandido. Sa mga nanonood sa kanila pong Sky Cable sa Channel 224. Sa mga gumagamit po ng digital boxes at TV Plus. Siyempre sa mga sumubaybay sa ating pong live streaming sa Facebook. Sa pangalan ni Brian, ang ating technical director. Maraming salamat at magandang umaga! Leon Guerrero! Mabuhay ng buong ganap sa kayan mo, sumapit ng yaong wanga. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang abit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigan nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang apit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan